naglakay kami ng hukay sa tamang distansya, at pagkatapos ay lalagyan natin yan ng pataba na galing sa baboyang walang amoy, yung ata. Yan. At pagkatapos ay tatabunan natin ng kaunting lupa bago natin itanim yung mga buto ng ampalaya. Ang ganda kasi dito sa portion na ito mga kahabi, kasi maganda ang pasok ng init mga kahabi. Okay. Yan mga kabi, oh. Ganda ng aming taniman mga kabi ng ampalaya. Yan. Itong portion na to, napakagandang taniman mga kahabi. Gustong gusto kasi ng ampalaya yung nasisikatan siya ng araw. Yan. Kaya dito nung time na yun, ang magtanim kami dito ng ampalaya sa kaupo, napakaraming bunga noon mga kahabi. Ang abono lang namin noon ay dumi ng kalabaw. Yan ang linagay namin sa ilalim ng lupa. Diyan. Ngayon, ang gagawin naming pataba ay yung galing sa baboyang walang amoy. Tingnan natin mga kahabi kung arin mas maganda. Oo. Linisan naman natin hanggang dyan. Kahit ano pwede nating itanim dito mga kahabi. Yan. Linisan natin yan, papunta doon. Tanim naman tayo ng kamuting kahoy. Yan. Kahit kakaunti lang na portion mga kahabi, hindi naman tayo magbibenta. Itong tinatanim namin ay pang sarili lang to mga kahabi. Dati, noon kasi kailangan na namin ng talagang kailangan na namin ng another resources. Kasi siyempre, umaasa lang kami sa bunga ng nyog, ganun. Sa pagdadagat. Kaya kailangan namin ng extra income noon kasi nag-aaral pa lang yung ng anak ko noon. Lalo yung panganay ko, nag-aaral pa lang noon. Bago mag-pandemya, yan. Punta siya sa Maynila at doon ay magre-review sana. Kaso, nadatnan siya ng lockdown. Kaya hindi na siya patuloy ng kayong pag-review at umuwi siya dito. Sa awa naman ng Panginoon, yon. Kahit hindi siya nakapag-review ng maayos sa Maynila, nag-self-review lang siya, ay sa awa naman ng Panginoon mga kaabi, isang take niya ay nakapasa naman siya. Yan. Dahil siyempre wala naman kaming hindi naman kayo mayaman o wala naman kaming totaling pinagkukunan ng aming hanap buhay. Kaya nung mag-aral yung anak ko noon ng medisina bilang scholar sa AMEC, ayun ang aming naging hanap buhay upang makatulong naman sa ibang mga kapatid niya. Kasi siya na ang makakatulong sa amin nung time na mag-graduate siya ng nursing. Sabi niya, dahil siya ang panganay, ay sabi niya, pag siya daw nakagraduate ng college, ay siya na ang magtutulong sa amin upang mapagpatuloy yung mga kapatid niya sa pag-aaral. Kaso, nung mag-nursing na siya, nakapasa siya sa board exam bilang nursing, agad siyang nag-apply. At sabi niya, kapag nursing daw siya, hindi niya matutulungan kami, lalo na ang pamilya niya. Kasi sobrang mura ng sahod, napakababa ng sahod ng nursing. Nung nabigyan siya ng pagkakataon at may nagsabi sa kanya na meron daw na scholar sa AMEC, at agad niya naman yung sinunggaban at nagtry siya na pumasok bilang scholar. At sa awa naman ng Diyos ay siya ay nakapasok ng whole scholar. Yung panganay kong anak, mga kahabi. At mula noon, siyempre, sabi niya, nagsusorry siya kasi, sorry mama kasi imbes makakatulong na ako sa inyo, ngayon ay mag-aaral pa uli ako. Kasi iniisip niya raw na pag siya ay nakapagtapos ng doktor, mas marami daw siyang matutulungan. Hindi lang raw pamilya niya ang matutulungan, siyempre pati kami at saka ang mga kapatid niya. Oo.
Ngayon, sa awa ng Panginoon nga mga kahabi, siyempre, pinagsikapan niya naman talaga. Nakikita niya naman ang kalagayan namin na kami ay hindi naman mayaman. Sa libilado lang ang aming pagkabuhay mga kahabi. Kadalasan ay nangungutang pa ako para pantustos sa kanilang pag-aaral mga kahabi. Kaya, pinagsikapan niya talaga na makapasa siya sa board exam upang maging ganap na siyang doktor mga kahabi. At sa awa ng Diyos mga kahabi, siya ngayon ay nakakatulong na sa kanyang mga kapatid. Hindi ko na inaalala yung mga gagasusin ko sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid dahil siya na ang nag-provide ng lahat ng iyon mga kahabi. Salamat sa Diyos mga kahabi. Kaya sa tulad ko na siyempre magsasaka lamang at naming mag-asawa na wala naman kaming pinag-aralan, solamente umaasa lang kami sa ganito nga, sa pagkukopra, sa pagdadagat at saka sa pagtatanim, ay wag kayong mawala ng pag-asa mga kahabi. Oo, wag tayong mawala ng pag-asa, kapit lang tayo sa Panginoon at ulis tayong manalangin na sana makayanan natin ang lahat ng gusto ng ating mga anak at pamilya. Oo, pangarap ng aking anak na siya talaga ang maging nursing at hindi niya naman inaakala na maging siyang doktor. Siguro para sa kanya talaga yon mga kahabi. Kasi kung hindi para sa kanya yan, sana hindi yung binigay sa kanya ng ating Panginoon. Okay, ngayon ay marami na siyang natutulungan mga kahabi. Okay, nasa oras na mga kahabi ng aming pag-uwi. Mamayang hapon ay balik naman kami mga kahabi. Yan. Oras na ng tanghalian siguro mga 12 o'clock na mga kahabi, hindi ko nakita yung oras. Yan mga kahabi, lawak yan mga kahabi oh, lawak ng aming pagtataniman. Yan, hinay-hinay lang mga kahabi kasi kwenta exercise na rin namin itong mag-asawa ang ganitong gawa mga kahabi. Ayan, gusto ko mag-harvest ng mga kahabi, gusto ko mag-harvest ng pipino na naman. Yan. Yan, ganda. Gusto kong harvestin na naman ito mga kahabi. Oh. Sarap. Sarap ng kinilaw na pipino mga kahabi. Yung linalagyan lang ng asin, asukal, saka suka, saka paminta. Ang sarap. Lalo fresh na fresh yung gulay. Yan. So, sige, tomorrow, harvestin naman natin yan mga kahabi. Okay? Uwi na muna kami mga kahabi. Iniwan ako ng aking asawa. Gutom na siguro. Okay? Thank you for watching everyone.